Mga kwento ni Felmo. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth. Ako nga pala si Romel ng Katarman. Gusto ko lamang pong magbahagi ng isang kwentong hango sa tunay na karanasan ng kaibigan ng aking amang. Tawagin na lamang natin sa pangalang Mang Anselmo. Taong 1991 nang maranasan ito ni Mang Anselmo. At ayon sa kanya, nasa kasagsagan pa siya noon sa pagiging agresibo at pasaway na asawa. Naging isang manginginom kasi siya noon at kung minsan ay sumasama sa mga kaibigan para makipagsabong. Kahit na palagi siyang pinagsasabihan ng asawang huwag masyadong maging palakaibigan, hindi niya ito pinapakinggan. Gawa ng para kay Mang Anselmo ay isang kayamanan ng pagkakaroon ng mga kaibigan. Dahil oras na nahihirapan ka o kinakapos sa buhay, may malalapitan ka. Pero lingid sa kanyang kaalaman na ang pagiging palakaibigan niya rin pala ang siyang magbibigay sa kanya ng matinding leksyon na magpasa hanggang ngayon. Hinding-hindi niya malilimutan. Isang araw, kasalukuyang naglilinis si Mang Anselmo ng kulungan ng mga manok na panabong at naglalagay ng pagkain. Nang marinig niya ang kumpare niyang si Baroy na tinatawag ang pangalan niya. "Sandali lang, tatapusin ko lang itong ginagawa ko," tugon ni Mang Anselmo at minadali niya na ang paglalagay ng mga pagkain sa kanya-kanyang lagayan. "Paring Anselmo, nasaan ka ba? Anak ng tukmol naman talaga oh. Ang ingay-ingay mo, hindi ka makapaghintay." Nung muli siyang tinawag ni Baroy ay itinigil niya na muna sandali ang ginagawa at nilapitan ng kaibigan. "Bakit bang ingay-ingay mo, Baroy ha? Anong meron? At mukhang dinaig mo pa yung inahing manok kong pumutak ha." Malaki ang pagkakangisi ng kaibigan niya at sinasabing may ginaganap na sabong sa karatig baryo. Pumunta umano sila dahil pupuntang iba nilang mga kainuman. Dalhin rin umano ni Mang Anselmo ang kanyang manok na panabong dahil kinausap ni Baroy ang kaibigan nilang sa kanya lamang pupusta. "Sigurado akong tiba-tiba na naman tayo sa panalo nito pag-uwi. Alam ko namang matibay at palaban yung manok mo, paring Anselmo. Kaya dalhin mo na yan." "Ngayon na ba, Baroy?" "Aba, syempre naman ngayon na. Kaya nga pinuntahan kita kaagad dito eh. Sila paring Makoy, nandun na kanina pa eh." "O, sandali lang. Magpapaalam na muna ako kay misis. Alam mo namang mayayari ako doon kapag umalis ako hindi nagpapaalam." "Wait, teka. Nasaan ba si misis mo ah?" Sinabi niyang nasa palengke pa ang kanyang asawa. Maghintay lamang umano sila ng ilang sandali. Dahil maya-maya lang ay darating na rin naman ang asawa niya. Ilang minuto nga nilang hinintay ang asawa ni Mang Anselmo at makaraan lamang ang ilang saglit. Dumating na rin naman ito, bit-bit ang mga pinamili. Tinanong ito ng asawa ni Mang Anselmo kung ano ang pakay at bakit ang aga-aga ay nasa bahay na nila ito. Saglit na tumingin si Baroy kay Mang Anselmo at pagkatapos ay kakamot-kamot sa ulo at nag-aalangang sinabi sa asawa niya ang tungkol sa balak nilang pagpunta sa may sabungan. Matapos sabihin ni Baroy ang tungkol sa plano nila, saglit siyang tiningnan na makahulugan ng asawa nito at mukhang magkakaroon na naman ng gera. At syempre, dahil sa alam ni Mang Anselmo ang teknik kung paano magpaamo ng tigring asawa nun, sinabi niya na ritong tapos na siyang maglinis at nagsaing na rin siya para sa pananghalian. Nakapag-igib na rin siya ng tubig at nakapaglinis na ng bahay. Wala nang iisipin pa umano ang kanyang asawa, kundi ang magpahinga na lamang ito. O kaya naman kung gusto nito ay pumunta ito sa kaibigan para makipagkwentuhan. Matapos yung marinig ng asawa niya, imbis na magalit ay bigla yung naudlot at napalitan ng maaliwalas na muka. "Ayon pa dito,
Papayagan na umano siyang umalis pero hindi umano dapat magpapaabot ng dilim sa pupuntahan niyang kung saan man. Sunod-sunod tumango si Mang Anselmo at nangako sa asawang uuwi rin siya kaagad matapos nila magsabong. Pinandilatan naman siya ng mga mata ni Aling Inday at sinabihang siguraduhin lamang niya umano dahil kung hindi siya marunong tumupad sa usapan, talagang may paglalagyan siya. Oo na, Inday. Tutupad ako sa usapan natin. Pangako, uuwi rin ako kaagad mamaya. Sa paglipas ng ilang sandali, bitbit ang panabong na manok ay masayang masaya ang dalawa habang tinatahak ang daan papunta sa may sabungan. Hindi pa magkamayaw sa pakikipagkwentuhan si Baroy kay Mang Anselmo. Gawa ng may bago umanong kakilala si Makoy at taga-ibang lugar ang lalaking yon. Sinabi pa nitong malaking pumusta ang kakilala ni Makoy, kaya tiyak na hindi sila uuwing butas ang bulsa. Sa pagdating nga nila sa lugar kung saan ginaganap ang sabong, ay agaran naman nilang nakita ang grupo ni Makoy. Andun si paring Makoy oh. Tara lapitan natin. Wika ni Baroy. Tagal niyo naman mga par. Wika ni Makoy. Pasensya na mga par. Hinintay ko pa kasi makauwi si Mrs. eh. O mga par, kailangan naming hintayin si Maring Inday. Mayayari si paring Anselmo kapag hindi niya naabutan yun tapos umalis ka agad. O siya. Tara na, ayusin na natin yung manok mo para susunod na yung maisalang. O teka nga pala. Ito nga pala si paring Nardo. Wika ni Makoy kay Mang Anselmo at ipinakilala ang tinutukoy kanina ni Beroy sa kanyang bagong kakilala. Matapos nila makapagkilala sa isa't isa ay agaran din nilang nilagyan ng tari ang manok na bitbit niya. Sa paglipas ng ilang minuto, inilaban na nga ang alaga niyang manok. Nakatatlong sabong muna silang panonood bago napagpasyang umuwi na. Masayang masaya sila dahil isang beses lang silang natalo sa sabong na yon, sa may tayaan. Habang tinatahak nila ang daan pa uwi ay napagpasya nilang dumaan na muna sa bahay ni Makoy para mag-inuman. Nagpresenta naman si Nardo na sagot na nito ang alak at sila Makoy na ang bahala sa pulutan. Kaya't nagkaisa at napagkasunduan na nga nilang mag-inuman nun. Tatanggi pa nga sana si Mang Anselmo gawa ng ang paalam niya sa asawa ay hindi siya mag-iinom pagkatapos ng sabong pero hindi siya tinigilan ni Makoy at Beroy hanggat hindi siya sumasang-ayon sa mga ito. Wala na nga siyang nagawa kundi ang sumunod na lamang sa kanila. Nako, mayayari talaga ako sa asawa ko nito pag uwi eh. Huwag ka na mag-alala tol. Ako ang bahalang magpaliwanag kay Maring Inday. Sabi pa ni Beroy. Sira na talaga yung tuktok mo ano. Anong ikaw yung bahala? Wala na akong tiwala dyan sa mga pinagsasabi mong ganyan. Nakalimutan mo na ba nung nakaraang kamuntika na tayong mabuko ng misis ko? Dahil dyan sa bunganga mong walang preno. Ba't teka lang, hindi ko alam kung anong pinagsasabi mo. Ba't talagang nagmamaang-maangan ka pa? Kamuntika na kasing mabugbog si Mang Anselmo ng asawa niya at ng kapatid nitong lalaki. Sinabi ba naman ni Baroy sa misis ni Mang Anselmo na may ibang kinakalantari siyang babae sa sabungan. Kung hindi pa dumating si Makoy para linawin ang lahat, nako, basag-basag ang mukha nito. Kung di lang talaga kita matalik na kaibigan, isipin kong may gusto ka sa asawa ko eh. Sinisiraan mo ako eh. Langya ka. Alam mo namang pareho lang tayong lasing nun eh. Diba? Kaya nasabi ko yun. Isa pang nasa isipan ko talaga nun, itong si Makoy eh. Siya lang naman sa ating tatlo may kinakalantaring babae. Ayon kasi kay Mang Anselmo noon pa man ay kilala niya na ang kaibigang hindi ito mapagkakatiwalaan tuwing nalalasing na. Dahil sa kung ano-ano na mga bagay na lumalabas sa bibig niya. Isa pa, noong may masmasan na si Beroy ay todo hingi naman ito ng paumanin sa kanya. Maging sa asawa niya ay humingi na rin ito ng paumanin at pinaliwanag ang totoo. Natatawa at umiiling-iling naman si Makoy habang pinapakinggan silang dalawa ni Baroy.
Nung makarating na sila ng bahay ni McCoy ay agaran ng inihanda ang magiging pulutan. Paring Anselmo, pwede bang ikaw na yung tumapos dito sa ginagawa kong pulutan? May iniutos pa kasi si Mrs. sa akin eh. Sabi ni McCoy. Sige, akin na. Ako nang tatapos niyan. Inumpisahan na ni Mang Anselmo gawin ang pulutan ng makaalis si McCoy. Habang ginagawa niya ang proseso ng karne ng manok na pupulutahin nila, napansin niyang naroroon lamang sa likuran niya si Nardo at pinapanood ang ginagawa niya at nakikipagkwentuhan na rin ito. Mabuti naman at nagkaroon ka ng oras ngayon, paring Nardo. Alam mo kasi itong si paring McCoy, napakahilig mag-aya ng inuman palagi pagkatapos ng sabong eh. Tumango si Nardo at nagsabing wala naman umano siyang ginagawa ng araw na yon. Kaya't pumayag siya sa paanyaya ni McCoy. Paano pala kayo nagkakilala ni McCoy? Ngayon lang din kasi kami nagkita-kita ng mga kaibigan ko kaya ngayon lang din kita nakilala. Ayon kay Nardo, nagkakilala sila ni McCoy doon sa palengke nung tinulungan siya ni McCoy na magbuhat ng mga pinamiling bigas at iba pa. Dahil sa kabaitan at pagkakawang gawa na ipinakita ni McCoy sa kanya ay naging magkaibigan silang dalawa noon. Ako kasi ang tipo ng taong hindi pala kaibigan. Saad pa ni Nardo. Maraming mga bagay ang pinagkwentuhan nilang dalawa ni Nardo bago niya ito sinabihang bumalik na sa balkonahe dahil malapit niya naman ang matapos ang ginagawang pulutan. Sige lang, dito na muna ako. Papanoorin na muna kita kung paano gumawa ng pulutan. Gusto ko rin kasing matuto kung paano gumawa ng ganyan eh. Sabi ni Nardo sa kanya. Ganun ba? Ay sige, ikaw ang bahala. Pero kung mangangalay ka na sa kakatayo dyan eh, bumalik ka na lang dun sa balkonahe ha. Medyo matatagalan pa ng konti itong ginagawa ko eh. Dahil sa naging abala na nga siya sa ginagawa, ay hinayaan niya na lamang si Nardo na panoorin ang bawat ginagawa niya. Pero maya-maya pa, nagulat na lamang si Mang Anselmo nang biglang tinikman ni Nardo ang ginagawa niyang pulutan. Tapos ay sinabihan siya nitong tikman niya rin umano ang ginagawa niyang pulutan at pilit na isinusubo ang kutsarang may lamang nilulutong karne ng manok. Sa isip-isip pa noon ni Mang Anselmo, nalingat lang raw siya ng ilang sandali. Hindi niya na namalayang natikman na pala ni Nardo ang ginagawa niyang pulutan noon. Kumbaga, medyo nababastusan siya sa ginawa yun ni Nardo. Pero dahil sa ayaw niya namang magmukhang masama, tinikman niya na lamang ang pulutang ginawa niya gamit ang kutsarang hawak-hawak ni Nardo noon. Hindi kasi siya tinigilan nito at halos ipagduldulan ng kutsarang hawak-hawak nito sa bunganga niya. Kamusta? Anong lasa? Tanong ni Nardo. Ayos naman. Medyo naiinis na tugon ni Mang Anselmo dahil hindi niya alam kung ano nga ba ang pinupunto ni Nardo noon. Tinanong siya nito kung hindi ba raw matabang kasi parang matabang umano sa panlasa nito ang niluto niyang pulutan. Humiling naman siya at sinabing hindi naman matabang. Isa pa, sanay siyang gumawa ng pulutan kaya't alam na alam niya ang lasa at natatantya niya ang pangsahog sa ginagawa. Kaya kahit hindi niya man yun tikman ay alam niyang pasok sa panlasa ng mga kaibigan niya ang niluluto niyang pulutan noon. Tila nahihiya namang humingi ng patawad si Nardo sa kanya at nagwika itong baka sa panlasa lang umano nito yon. Hindi na rin ito makatingin ng diretsyo sa kanya. Makaraan lamang ang ilang segundo. Nagpaalam na rin itong babalik na sa grupong nag-uumpukan sa balkonahe ng bahay ni McCoy. Ipinagsawalang bahala na lamang ni Mang Anselmo ang nakakainis na ginawa ni Nardo sa kanya. Nang matapos na siya makapagluto ng pulutan, dinala niya na ito sa balkonahe. Pagkalatag niya ng pulutan na yon, agaran na silang nag-umpisang mag-inuman. Lumipas sa mga oras na nagkakasiyahan na sila, ay napapansin ni Mang Anselmo si Nardo. Malikot ang mga mata nito at minsan lang sumasali sa may usapan.
Bukod doon ay hindi naman siya naghinalang may ginagawa itong kababalagan. Pasado 8:00 na ng gabi, nang matapos silang mag-inuman, kaya naman napagpasya niya na umuwi na sa bahay nila. Sige pare, mag-ingat kapag huwi mo ha. Diretso sa bahay niyo at huwag nang sumabit kung saan-saan. Pabirong wika ni Makoy at halos hindi na makatayo dahil sa kalasingan. Teka, sigurado ka bang hindi na kita ihatid sa bahay mo? Tanong naman ni Baroy. Huwag na, baka mamaya ayaw na naman masabi mo sa asawa ko eh. Oh, sige ikaw bahala tol. Mag-iingat ka pag uwi mo ha. Tumango ito at naglakad na nga pauwi sa bahay nila. Mga 15 minutos lang naman ang layo ng bahay niya mula sa bahay ng kaibigan niya. Pagkauwi niya nga sa bahay, naratnan niya ang asawang nagpupuyo sa galit dahil sa hindi siya tumupad sa usapan nilang dalawa. Humingi naman ng tawad itong si Mang Anselmo, gawa ng hindi niya nga matanggihan si paring Makoy. Kahit na anong gawing paliwanag niya sa asawa ay galit na galit talaga ito. Hindi siya pinapakinggan. Talak ng talak ang misis niya. At dahil sa nakainom na nga siya ay nagpintig ang tenga niya at hindi niya na napigilan pang sariling pagtaasan ng boses ng asawa. Hanggang sa nauwi na nga sa pag-aaway ang kaninang maayos na usapan. Hindi naman naglaon. Nakatulog na ito dahil sa kalasingan. Kinabukasan pagkagising niya hindi sila nagpapansinan ng asawa niya. Galit pa rin ito sa ginawa niyang pakikipag-inuman, lalo na nung malaman itong kasama niya si Nardo sa inuman na yon. Hindi alam ni Mang Anselmo kung bakit tila ba ganoon na lamang kalaki ang galit ng asawa niya kay Nardo. Kaya wala naman itong ginagawang masama. Nakikipagkaibigan lamang naman ito sa kanila at wala nang iba pa. Isa pa, napag-alaman ni Mang Anselmo na itong si Nardo at ang pamilya nito ay dating naninirahan sa baryo kung saan naninira ng asawa niya noon. Sumagi nga sa isipan ni Mang Anselmo ng mga sandaling yun na baka kaya galit na galit ang asawa niya si Inday kay Nardo dahil malay nyo, may past sila. Kumbaga dating manliligaw o dating nobyo. Inday, magtapat ka nga sa akin. Sabihin mo nga sa akin ng totoo kung bakit galit na galit ka kay Nardo. May ugnayan ba kayong dalawa? Anong ugnayan ang pinagsasasabi mo dyan, Anselmo? Ugnayan, gaya ng magkarelasyon, baka niligawan, ganun, nung dalaga ka pa. Hindi ka naman kasi magagalit ng ganyan kung walang dahilan eh. Ako'y tigil-tigilan mo dyan sa mga pinagsasabi mo, Anselmo ha? Kung hindi talaga'y tatamaan ka sa akin. Hindi na nga nagsalita pa si Mang Anselmo. Alam niya kasing kahit na anong gawin niya ay hindi pa rin huhupa ang galit ng kanyang asawa. Para unti-unting mawala ang galit ng kanyang misis ay hindi na muna nakipag-inuman si Mang Anselmo sa mga kaibigan niya noon. Iniwasan niya muna makipagkita sa mga ito dahil baka talagang sasamain na siya ng asawa niya oras na makikipag-inuman na naman siya. Habang lumilipas sa mga araw, doon na unti-unting sumasama ang pakiramdam ni Mang Anselmo. Unang sintomas na naranasan niya ay ang paglalaway. Hindi niya mapigilang maglaway at para bang may kung anong madulas na bagay ang nasa lalamunan niya. Hindi matigil-tigil ang pagtagas ng laway sa bibig niya. Kahit na panay ang pagdura niya ng laway ay meron pa rin talaga at para ba umano yung tumatagas na gripo. Malalapot at napakalagkit rin kapag dumudura siya at hindi raw yun maputol-putol. Maliban sa mga sintomas na yon ay bumibigat na rin umano ang pakiramdam nito. Tuwing sumisikat ang araw at kapag magtatakip silim naman ay doon na sumisigla ang kanyang pakiramdam. Yun bang parang nagising siya muli sa pagkahaba-habang tulog. Marami siyang enerhiyang naipon. Ganon na ganon niya may paliwanag ang nararamdaman. Malakas na rin ang pandinig niya na halos pati kalaskos ng mga insekto
Naririnig niya nun. Pakiramdam niya rin ay may mga matang nagmamasid sa kanya palagi tuwing sumasapit ang gabi. Kaya naman kahit na nag-away pa sila mag-asawa, ay wala na siyang nagawa kundi ang makipag-ayos at makipagbati dito. Maging ang sarili niya ng mga panahon na yon ay kinatatakutan niya na. Takot na takot siya sapagkat pakiwari niya ay may kakaiba siyang ginagawa nang hindi niya nalalaman. Napapansin niya ring isa-isang nangamatay ang mga alaga niyang manok. Tuwing pumapatak ang hating gabi, nakakarinig na rin siya ng huni ng ibon na parabang nanggagaling mismo ito sa sarili niya. May boses din siyang naririnig kahit na hindi naman nagsasalita ang mga kasama niya sa loob ng pamamahay nila. At ang higit sa lahat ay hindi na rin siya nakakatulog ng maayos noon. Gawa ng konting pumipikit siya. Parang may mga nagbabagang mata ang nakatingin sa kanya mula sa kung saan. Ano ba yung nangyari sa'yo, Anselmo? Bakit sa tuwing kumakain ka inilalabas naman kaagad ng sikmura mo? Palagi ka nalang nagsusuka. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin sa'yo. Hindi ko alam, Inday. Ewan ko. Di ko alam kung bakit. Ano kaya kung dali na kita sa doktor? Alam mo kasi lahat na ng gamot ay ininom mo na. Gamot sa lagnat, pananakit ng tiyan, kalamnan, pero hindi ka pa rin gumagaling. Tatanggi pa sana siya dahil sa gastos lamang ang gagawin ng asawa niya pero wala na siyang nagawa noon. Sa pilitan na siyang dinala ng asawa niyang si Inday sa pagamutan. Yun nga lang, nung nasa pagamutan na sila ay wala namang nakitang sintomas sa mga doktor. Ang siste ay pinauwi sila at pinayuhan siyang huwag na masyadong mag-isip ng kung ano-ano. Marahil ay isa umano iyon sa mga dahilan kung kaya't hindi siya nakakatulog at nakakakain na maayos. Lahat ng ipinayo ng doktor sa kanya ay mas hugid niyang sinunod. Hindi na rin siya lumalabas ng bahay at kung lalabas man ay pupunta sila sa pagamutan ng asawa niya. Gawa ng nasisilaw siya at kakaibang nararamdaman niya tuwing natatamaan siya ng sinag ng araw. At sa pakiramdam niya nga, nanghihina ang katawan niya kapag tinatamaan ito. Hanggang sa isang gabi, hinding-hindi niya umano malilimutan ang nangyari noon. Kabilugan ng buwan, at sa hindi niya malamang dahilan kung bakit tila ba hinahatak siya ng kanyang katawang lumabas sa likuran ng kanilang bahay. Umakyat ito sa puno ng mangga. Kahit anong pigil niya sa sariling huwag lumabas at huwag gawin ang ipinag-uutos ng kung sino mang por Diyos por Santong bumubulong sa kanyang isipan, hindi niya magawa yon. Hanggang sa namalayan niya na lamang na umakyat na siya ng puno at pinagmamasdan ng mga taong mahimbing na natutulog. Ayon kay Mang Anselmo, kahit na napakaliit na butas lamang ang naroroon sa bubungan ng mga kapitbahay, nakikita niya ang mga ito sa loob ng kani-kanilang tirahan. Samot-sari ang nakikita niya. May mga kababalagang ginagawa ng mag-asawa tuwing tulog na ang kani-kanilang mga anak. At iba pa na hindi niya na inisa-isang ikinuwento. Maya-maya pa ay naagaw ang atensyon ni Mang Anselmo nang may nalanghap siyang napakabangong amoy at parabang masarap na pagkain yon sa pangamoy niya. Noong hagilapin niya kung nasaan yon ay nalaman niyang nasa kalagitnaan lamang yun ng kanilang baryo. Kaya naman dali-dali na siyang bumaba ng punong lagpas sa kanilang bubungan at tinungo ang bagay na kinakapanabikan niya. Tila wala siya sa sariling binaybay niya ang amoy na nalalanghap at nang makarating na nga siya sa bahaging yon, kung saan siya nakaamoy ng mabango, nalaman niyang manganganak na ang babaeng nasa loob ng bahay na ito. Para siyang patay gutom na nag-aabang na makakain nun. Dahil ayon sa kanya, sandali siyang nagkubli sa may nag-uumpukang kasagingan sa gilid ng daan.
para tingnan kung may tao ba sa labas ng bahay. Nang mga sandaling yun ay doon pa lamang nakaramdam ng gutom at pananabik sa pagkain si Mang Anselmo. Kumakalam na umano ang kanyang sikmura at para bang hayok na siyang matikman ng malalanghap niyang napakabango sa loob ng bahay. Sa maniwala man kayo o sa hindi, ang tinutukoy na nalalanghap umano ni Mang Anselmo na animoy pagkain ay ang sanggol na nasa sinapupunan ng buntis. Pinipilit niya naman umanong pigilan ng sariling huwag matakama at akmang babalik na sana siya sa bahay. Pero para bang may kung sino na naman ang bumulong sa kanyang tenga na naguutos na lumapit siya sa bahay ng buntis na yon. Tila ba may sariling buhay naman ang kanyang katawan. Dahil sa kahit ayaw ng kanyang isipang lumapit sa bahay, hindi niya magawa-gawa. Hanggang sa namalayan niya na lamang na naglalakad na siya papalapit sa bakuran ng bahay na yon. Nasilayan niyang nagkandaugaga ng mga taong nasa loob ng bahay dahil lalabas ng sanggol. Maya-maya pa, dahan-dahan na siyang gumapang sa lupa na para bang isang pusa patungo sa silong ng bahay ng buntis. Nung nasa silong na siya ng bahay ay nasilip niya mula sa siwang ng sahig ang buntis na napapangiwi ng mukha habang pinapaanak ng komadrona. Pero kahit anong ere ang gawin ng buntis na yon, hindi pa rin lumalabas ang sanggol na siyang inaabangan niya rin. Habang pinapanood niya nga ang buntis ay hindi niya napigilan ng sariling suminghot-singhot kung saan ito nakapwesto. Habang walang tigil sa pagtulo ang malapot na laway. Walang ano-ano ay bigla na lamang siyang nakarinig ng malakas na sigaw mula sa loob ng bahay at nagwika ng, "Aswang! May aswang sa silong! Litsugas kang aswang ka! Daladay! Akin ang itak!" Pasigaw na wika ng lalaki na sa tingin niya ay ang padre de pamilya. Saglit pang natigilan si Mang Anselmo at nagpalingaling at natakot dahil sa narinig niyang sinisigaw na aswang. Ang akala niya kasi, maliban sa kanya ay may aswang nga talaga ang nasa silong ng bahay nun. Kumaga, hindi niya alam na siya ang tinutukoy. Kinabahan pa umano siya noon at natataranta dahil baka lapain umano siya ng aswang na ito. Pero noong mapagtanto niyang siya ang tinutukoy ng padre de pamilya, doon na siya na alarma. Dali-dali na siyang gumapang paalis sa silong na yon. Walang ano-ano'y nakarinig na lamang siya ng malakas na putok ng baril. Kasunod noon ay naramdaman niyang biglang humapdi ang tagiliran niya. Nung tingnan at kapain niya ang tagiliran, doon niya palang nalamang nadaplisan pala siya ng baril. Kaya naman sinuong niya na ang gubat sa likuran ng bahay dahil kung sa kalsada siya dadaan ay baka mahabol pa ng mga taong nag-uunahang magsitakbuhan para habulin siya nun. Malinaw niya pa ring naririnig na nagsisisigaw na mga itong habulin umano ang nilalang at huwag hayaang makatakas. Papatayin umano ng mga ito kapag nahuli nila yung nilalang na yon. Mabuti na lamang, maliwanag na nakikita ni Mang Anselmo ang mga kakahuyan. Kaya doon na siya dumaan para makauwi sa bahay nila. Sa paglipas nga ng mga sandali ay natunton niya na ang likuran ng bahay. Laking pasasalamat nito. Gawa ng kahit na nabaril siya sa tigiliran, ay ligtas siyang nakauwi sa bahay nila. Ang buong akala niya talaga ay katapusan niya na ng gabing yon. Nagulat naman si Mang Anselmo nang makita niyang nilalang na may bitbit na pamalo. Naroroon ito sa pintuan ng bahay nila at mukhang inaabangan siya. Hawak-hawak ang tagilirang patuloy pa rin sa pagdurugo ay nagmamadali na siyang naglakad papalapit dito. Pero nang tuluyan na siyang makalapit ay laking gulat niya nang hindi siya makilala ng sarili niyang asawa. Akmang hahambalusin na sana siya ni Inday gamit ang bitbit nitong pamalong kahoy na may nakabaong pako.
Mabuti na lamang at tinawag niya ito sa pangalan kaya't nabusesan siya nito. Anselmo, ikaw ba talaga yan? Anong nangyari sa'yo? Pagtatakang tanong ng asawa niya at tila ba may takot pa rin itong nararamdaman. Hindi siya sumagot. Gawa ng pakiramdam niya ay nanghihina na siya at tila mauubusan na ng dugo nun. Nakailang beses pang binanggit ng asawa niya ang buong pangalan niya bago siya sumagot at sinabi ritong mamaya na sila na mag-usap. Nung makita naman ni Inday ang kamay niyang may bahid ng dugo, agaran na siya nitong hinatak papasok sa loob ng bahay. Pagkapasok nga nila, muli siya nitong tinanong kung saan galing at bakit ganoon ka nakakapanghilakbot ang mukha niya kanina noong papalapit pa lamang siya sa asawa. Nagtataka naman siya dahil sa papanong nasabi ng asawa niyang nakakapanghilakbot ang mukha niya gayong wala naman siyang nararamdamang kakaiba sa sarili nun. Napangiwi siya ng maramdaman niyang hapdisan ng ginawang paglagay ng asawa niya ng unang panlunas sa sugat nito. Yan nga bang sinasabi ko, Anselmo? Bukas na bukas ay tutungo tayo sa paggamutan at magpapagamot ka. Ilang araw na kitang minamatsagang may ginagawang kakaiba. Tingnan mo sarili mo. Napakapangit ng wangis mo. Kung hindi ka pa nagsalita ay baka pinaghahambalos na kita ng bitbit kong kahoy. Hindi talaga kita titigilan na hindi ka bumagsak sa lupa at mangisay-ngisay dyan. Hindi na nga nakapagsalita si Mang Anselmo dahil sa maging siyaman ay gulong-gulo na rin at hindi niya na maintindihan ang sarili at ang mga pinagagagawa. Wala nang pinatagal pang oras ang asawa nito. Agaran na siyang dinala sa albularyong kakilala ng mga magulang niya. Nang makarating naman sila sa bahay ng albularyo, gumawa ng prosesong albularyo para maalis ang pangyayanggaw sa loob ng katawan ni Mang Anselmo noon. Gulat na gulat pa nga si Mang Anselmo matapos niyang malaman yon at marami ang mga katanungan ang bumabagabag sa kanyang isipan. Tulad na lamang ng papano siya nayanggaw at sino ang sumalbay sa kanya. Sa pagkakaalam niya ay wala siyang naging kaaway o nakaalitan man lamang na kahit sino. Kaya't bakit ginawa sa kanya ang mga bagay na nisa hinuha ay hinding-hindi sumagi sa kanyang isipan. Ayon pa sa albularyo, habang ginagamot siya, niyanggaw umano siya sa lugar nila at hindi lamang siya ang nayanggaw nun. Marami umano sila dahil ang totoo, pakay talaga ng aswang na yon na mangyanggaw. Kung kaya't ang ginawa nito ay nakikipagkaibigan sa mga taong alam nitong mabilis makuha ang loob. Kapag nagtagumpay nang binabalak ng nilalang na yon na kaibiganin ng mga taong nais biktimahin, doon na uumpisa ng ginagawang pagyanggaw. Dapat ay kinikilala niyo muna kung sino ang mga taong nais niyong kaibiganin. Hindi lahat ng mabait ang pinapakita sa inyo ay totoo. Yung iba dyan, nag-aabang lang ng tamang pagkakataon para makagawa ng hindi maganda. Malas mo, ikaw ang isa sa mga natsyempuan ng aswang na yon. Pero swerte ka pa rin at hindi ka pa nakakakain ng karne ng tao. Madali lang nating alisin ang pangyayanggaw sa iyo. Mahabang payag ng albularyo. Hindi na isinalaysay ni Mang Anselmo kung ano-ano ang ginagawang proseso ng albularyo. Ayon kasi sa kanya, habang ginagamot siya ay samot-sari na ang kanyang nararamdaman. Kung kaya't hindi niya na alam ang mga nangyayari sa paligid. Noon ngang gumaling na siya at nakauwi na sila sa bahay, kumalat na sa kanilang baryo ang tungkol sa pangaaswang sa buntis nilang kapitbahay noon. Ipinagmamayabang pa ng padre di pamilya na nabaril nito ang aswang. Kaya tiyak na madadala na yon at hinding-hindi na magtatangka pang aswangin muli ang asawa nito. Lingid sa kaalaman ng lahat na si Mang Anselmo ang yanggaw na ng aaswang. Dahil sa ayaw ng asawa ni Mang Anselmo ng gulo
at baka kung ano pa ang mangyari sa kanila oras na malaman ng mga kapitbahay yon. Minabuti na lamang nilang tumahimik. Isara ang bibig pagdating sa usapin patungkol sa kapitbahay nilang inaswang. Sa pagdaan ng mga araw, nabalitaan niya ring may nangyaring hindi maganda sa mga kaibigan niyang nakasama noong huli silang nag-inuman bago nangyari ang pangyayanggaw na yon. Pinunta niya si Baroy at Makoy at sinabi rito kung saan siya nagpagamot. Kaya't ora mismo ay dinala ang dalawa sa albularyo at sa awa ng nasa taas ay naalis naman ang pangyayanggaw sa mga ito. Pero ang iba nilang nakainumang kaibigan ay hindi na nagamot pa dahil sa nakatikim na yon ng dugo ng tao. Pinuntahan naman nilang magkaibigan si Nardo sa baryo kung saan sinasabi nitong doon umano ito naninirahan. Pero nalibot na nilang lugar na yon ay walang may nakakakilala kay Nardo. Kahit na sinabi na nila kung anong itsura ni Nardo, pero wala talaga. Walang nagagawing nagngangalang Nardo sa lugar na yon. Doon na nga sila naghinalang marahil ang taong yun nga ang tinutukoy ng albularyo na aswang na nakikipagkaibigan para mangyanggaw. Simula nang mangyari kay Mang Anselmo ang kababalagang yon, hindi na siya basta-bastang nakikipag-inuman at nakikipagkaibigan kung kani-kanino. Mahirap na. Baka ang susunod na pulutan niya, karne na ng tao.